Okay, so magandang hapon po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating lahat. So we are tasked to report for week 12, which is enrollment, management, and student recruitment. So meron po itong tatlong topic, which is the recruitment and admission strategies, student retention and graduation, at marketing and communication in higher education. So ang kahati ko po dito ay si Ma'am Yasmin Santos, and I will be the one to report first. So, ang sa akin po ay ang introduction ng enrollment management and student recruitment at yung first topic po na recruitment and admission strategies. Okay, so simulan na po natin. So, for the objectives, so it is to understand the fundamental principles of enrollment management and its impact on institutional planning and student success. Another objective is to explore effective student recruitment strategies that attract and engage a diverse population of prospective students, and to identify current challenges and emerging trends in enrollment and recruitment practices with educational institutions. So for our introduction to enrollment management refers to the planning and implementation of strategies to attract, enroll, retain, and graduate students. It integrates multiple functions such as admissions, financial aid, student services, and academic advising, which goes to the goal, which is ensuring institutional sustainability and student success. Yun naman po talaga yung enrollment management. It is from attracting the students hanggang sa sila ay makagraduate. Ngayon, paano mapapanatili yung mga bata or yung mga students natin na from enrollment hanggang graduation? So yun po ay unti-unting i-discuss dito sa aming report. So, importance of student recruitment. Bakit ba mahalagang mag-recruit ng mga estudyante? So, recruitment is the first step in enrollment pipeline. So, it aims to attract a diverse and qualified student body. It involves outreach efforts such as school visits and fairs. Ayan, kung sa mga nasa elementary po, kagaya ko, so may mga high school po, private high schools, in which may mga pumupunta mga estudyante to promote their schools. Na umaasa sila na baka itong mga grade 6 na ito ay mag-aral dun sa kanila through school visits and fairs. Meron din tayong tinatawag na digital marketing, in which merong mga advertisement, video presentations, PowerPoint, kung saan ipinapakita yung mga strengths ng kanilang mga eskwelahan. Alumni referrals. So, yung mga dati na mga nag-aral dun sa eskwelahan na yun, syempre, nag-aral na sila dun. Bibigay sila ng sarili nilang experience para dun sa mga nagbabalak pumasok dun sa eskwelahan na nagpo-promote ng kanilang mga schools. Yan. And scholarships and financial aid communication. So there are schools na nagsasabi minsan, nag-o-offer sila kapag ka nag-aral doon or nag-enroll, merong 20% off din sa kanilang mga tuition fees. Yan. Meron naman nag-o-offer ng mga scholarships. So those are the importance of student recruitment. So meron siyang iba't ibang strategy na ginagamit. So what are the effective strategies for enrollment and recruitment? So the first one is it should be data-driven decision making. Use analytics to understand trends and target recruitment. Personalized communication. So tailor messages to prospective student needs. Branding and online presence. So strong social media and website influence decisions and partnerships. So collaborate with high schools, community colleges, and
organization. So pagka meron kasing partnership, mas nalilesen na yung pagkawala ng mga batang mag-enroll kasi parang ina-expect nila, oy, pag nag-enroll yan dito ng elementary, definitely high school dito siya. O kapag dating ng college, dire-diretso siya dahil meron na siyang partnership na nabuo. So what are the challenges and future directions ng management ng enrollment? So mga challenges dito is the declining population of college-age students and rising tuition cost. Siyempre, sa private, hindi naman natin pwedeng pigilan. Talagang pataas ng pataas. Hindi lang sa tuition fee, kundi dahil na rin sa inflation. So, nagmamahal na yung mga bilhin, mga produkto, gasolina, ganun din ang mga services gaya ng pag-aaral. So, rising tuition cost and increased competition. So, hindi lang naman iisa ang mga eskwelahan na nag-o-offer ng ganitong services. So, madami ng kalaban. May iba naman na sasabihin malalapit, pero yung iba naman nag-o-offer ng online classes. Gaya nga dito sa JVC, in which nag-o-offer sila ng online classes to cater students na malayo sa vicinity ng eskwelahan. Ganun din naman yung iba mga universities and HEIs, mga institutions, na nag-o-offer na rin sila ng online classes sa kanilang mga graduate studies. For future directions, focus on student experience and value. Expand online and flexible learning options. Gaya nga po nito, may mga kaklase tayo nasa ibang bansa, nasa malalayong mga probinsya, and yet magkakaklase tayo dito sa ating klase ngayon. So, through expanded online and flexible learning options na provide ng Greenville Colleges sa atin. And last one is to adopt customer relationship management tools for better outreach and tracking. Yeah. So, dako naman po tayo sa recruitment and admission strategies. So, for the objectives, understand the goals of student recruitment and admission. Identify effective recruitment techniques and explore strategies for improving the admission process. So recruitment and admission strategies. So recruitment and admission strategies are essential to attract, evaluate, and enroll qualified students. Siyempre, kailangan para mag-proceed ang isang eskwelahan, kailangan may mga nag-aaral. Kailangan merong admission. So, paano ba ina-admit? Paano ba nagiging qualified yung mga estudyante natin? So, there are different strategies or kumbaga parang timbangan kung paano ba masasabi na itong batang ito ay pwede nang i-enroll sa high school. Pwede na siyang mag-enroll ng grade 7. Yan. So, there are different recruitment and admission strategies. Next one is effective strategies align institutional goals with student needs. So, what are the importance of recruitment? Bakit ba mahalaga yung recruitment? So, it builds awareness of academic programs, attracts a diverse and qualified student body, and it supports institutional growth and sustainability. Kasi kapag walang recruitment, so hindi magiging sustainable yung mga eskwelahan, lalo na pagka wala nag-enroll. So hindi siya masusustain, hindi magkakaroon ng growth. So mahalaga po ang recruitment sa proseso ng enrollment sa pagpapatakbo ng isang paaralan. So there are common recruitment channels. So school visits, gaya nga no na pakinggan natin kanina, school visits and educational fairs. So dito madalas talaga nakakakuha, lalong-lalo na yung mga private schools, ng mga prospective learners nila. Kasi paano naman makikilala ang isang eskwelahan kung hindi sila magpapakilala? So through school visits and educational fairs, so nakikilala na ay meron palang ganitong eskwelahan, nag-exist pala ito pala yung mga serbisyong ino-offer nila through pagbisita sa mga eskwelahan.
Another one is through social media and digital marketing. So, hindi naman siguro bago sa atin ito, may mga eskwelahan na nagkakaroon pa ng advertisement dun sa national television, yung STI, yung AMA. So, through those digital marketing, na ipapakita nila or na ipapaalam nila sa mga learners, sa mga students, na merong ganitong eskwelahan, nag-i-exist ito, ito yung mga produkto na kanilang, mga services na ino-offer nila kapag ka doon kayo nag-aral. So, through social media, lalong-lalo na ngayon, gamit na gamit ang Facebook. So, merong mga Facebook pages, mga advertisement na nagpapakita para ma-recruit or mahikayat yung mga learners na ay dito na lang ako mag-aaral kasi ito yung mga services nila. Next is alumni and referral programs and partnerships with feeder schools. So data-driven recruitment. So use analytics to identify target demographics, track campaign performance and optimize efforts, personalize outreach based on students' interest. So may mga eskwelahan na nag-o-offer ng meron silang specialization. Gaya ng halimbawa sa URS Antipolo, ang specialized sa URS Antipolo ay engineering. So kapag ka sa Taytay naman, ang specialization nila ay HRM. So meron mga university, mga branches or mga campuses in which na ipe-personalize yung interest ng mga estudyante. So ano ba ang target? Halimbawa kapag mechanical engineering, so commonly parang ang alam ko po Mapua, yan ang sikat sa mga engineer. So kapag ka naman nurse or doktor, karaniwan napupunta nag-enroll sila sa Fatima. So merong mga outreach na ginagamit na targeted dun sa base dun sa interest ng mga learners. So, yan po. So, mahalaga din yan sa recruitment. So, in admission process overview, so paano ba nagkakaroon na-admit or na-enroll ang mga learners or students? So, unang-una dito yung application submission. Pagka nagpasa na sila ng application submission, syempre, meron document verification. I-verify kung ito ba talaga ay ready na mag-college. Baka mamaya pineki lang yung kanyang Form 37 or yung SF10 niya. So, kailangan merong verification ng kanyang mga documents. Next is interviews or entrance exam kung applicable. Gaya po natin, tayo ay nagkaroon ng entrance exam noon nung tayo nag-enroll sa doctorate degree dito sa JBC. And the next one, last one is the decision notification. And kapag eligible naman to enroll, magpo-proceed na sa enrollment. So that is the admission process overview. Next one is the strategies for admission efficiency. So paano ba magiging efficient yung admission sa pag-enroll? So first strategy is to simplify application procedure. Mas simple, mas madaling matatapos yung admission, mas maraming maa-accommodate. So, pwede rin pong gumamit ng online portals and document uploads, lalong-lalo na doon sa mga malalayo na hindi naman makakapunta physically doon sa eskwelahan kung saan sila mag-enroll. Next one is to automate notification and follow-ups and provide clear and timely communication. So para mas malinaw kung ano bang kailangan i-comply, kailangan i-comply, ano yung mga documents na needed para makapag-enroll or ma-admit siya dito sa isang program na ino-offer ng isang eskwelahan. So, what is the role of technology in recruitment and admission? So, the role of technology in recruitment and admission is the first one, customer relationship management systems to track and manage applicants. Pwede na rin gumamit ng AI tools for personalization and
data analysis. Ngayon, kumakalat na po yung AI at magandang gamitin ang AI sa pagmamanage ng data, pag-interpret ng data para makita ano bang saan ba ang strength, saan ba ang weaknesses. So through AI tools, so pwedeng magamit natin ito para magkaroon tayo ng overview dun sa recruitment na ating ginagawa. And online platforms for virtual tours and webinars. So meron na po ako nakita dati dito, isang college ito university, na nag-offer sila ng virtual tours doon sa mga estudyante, lalo na po nung nagkaroon ng pandemya. So talagang virtual talaga lahat ng mga nangyari. So nagpo-promote sila doon sa klase namin, nagbibigay sila ng link. Doon sa link, interactive app siya kung saan pwedeng magkaroon ng parang field trip yung mga bata, binibisita yung eskwelahan. And through that, makikita ng mga learners, mga estudyante na, ay, ito pala yung eskwelahan. Pag dito ako nag-enroll, ito yung area, ito yung lugar kung saan ako pwedeng mag-aral. Ayan. Now, for conclusion and future trends, so recruitment and admissions are evolving rapidly. So nagbabago po ito, napakabilis ng pagbabago. So dati kapag ka mag-enroll ka, pupunta ka talaga physically dun sa school. Makikisiksik ka, makikipila ka, tagaktak ang pawis, minsan naabutan pa ng cut-off. So ngayon, through modern technology, so nagkakaroon ng changes. Institution must adapt to digital trends and student expectations. So yan. So dahil modern age na, so meron na tayong mga digital trends, gaya po ng ating ginagawang klase na ito, which is online class. Pero sa atin blended kasi meron tayong face-to-face, meron din tayong online class gaya nito. And continuous improvement and innovation are key to success. So kapag ka hindi ka nag-improve, stagnant ka lang, naiwan ka na sa kung saan ka inabot, maiiwan ka talaga kasi hindi ka nag-innovate. So kailangan merong continuous improvement. Ano yung mga dapat ayusin, ano yung may mas magandang gawin para mapaganda yung serbisyo. So those are keys para magtagumpay yung ating admission. So pag-enroll, paghahanap, pagre-recruit ng ating mga estudyante. And for the references, ito po yung pinanggalingan ng aking report. At maraming salamat po sa pakikinig.